papasok kami dyan, ano, kagaya nung dati, sa likod yung unloading. So petics yung mga nag-unload dito, mga kapatid, I tell you. Tingnan nyo yan, sistema ba tawag dyan, mga kapatid. Ayan. Sabog-sabog, di ba? Ayan, oh. Walang sistema dito. Yung ginagamit nila dito is magnet, ano. Ayan, oh. Inaangat yung bakal, ayan, oh. Magnet yan, oh. Good morning, mga kapatid, mga brad, good morning. Good morning, mga kapatid, good morning. Painit tayo ngayong umaga, malamig sa labas. Bale, today is Sunday, October 19, no? October 19 na ngayon. Bukas ang delivery ko sa Arlington, Tennessee. So meron na lang tayo natitirang around 600 kilometers, ano, hindi ako nagkakamali. So madaling-madali lang yun, marami tayong oras ngayon para makapunta dun sa ating delivery location. Pero dadaan muna tayo sa truck stop, no, sa Flying J, mag-fuel, maliligo, and then from there hanap tayo ng mas malapit na pwede nating pag-stopan mamayang gabi para bukas hindi masayang yung oras, ano. Malapit na lang ako dun sa aking delivery, para kung saan man ang aking reload pabalik ng Canada, madali nating mapupuntahan or marami pa tayong oras. So ganun ang routine sa umaga. Pagkagising, titimpla ng coffee, and then gagawa ng reports kung may reports, ano, mag-update ng reports para hindi makalimutan, kasi kailangan ina-update namin yung reports namin from time to time.
lalo na yung mga fueling, ano. Pag nagpo-fuel ka, baka makakalimutan mo kung saan na, kung kailan, kung saan ka nag-stop, ano. So ginagawa din namin yan. And then yun nga, yung route planning, every morning yan, ang tinitignan namin is kung saan kami mag-i-stop for 30-minute break, no? And then kung saan kami mag-i-stop for the night. And also, napaka-importante lalo na ngayon na mag-winter na is yung weather condition ng aming dadaanan. Kung may snow ba, maulan ba, no? And also yung mga city, bayan-bayan na dadaanan namin, kung may traffic ba, no? So kasama sa route planning yan tuwing umaga, no? Minsan bago matulog, ano, pag hindi inaantok, chine-check na yan. Pero ako most of the time tuwing umaga, pag fresh na fresh yung utak, ano, check ko na yung aking plano sa route na pupuntahan ko at pag-i-stopan ko for the day. So yun ang morning routine ko. Hindi ako kumakain ng umaga. Lunchtime na ako nag-start kumain. And yeah, tuloy-tuloy ang ating biyahe. Samahan nyo ako ngayong araw. Hopefully makapag-video ako at makita nyo yung aking mga dadaanan. Isang magandang umaga. Ayan, maliwanag na mga kapatid. Bali dito tayo nag-stop sa Labs, ano. Nakalimutan ko na sa may Palmyra. Palmyra to itong area na to. After ng Hannibal, dito tayo nag-stop. Ayan, masyadong ano yung salamin dahil nag-heater ako doon sa loob. Yun lang natin. Tingnan lang muna natin kung merong issue, no? And then tsaka tayo bababa. So normal, no? I-check niya na. Meron kasi itong auto function na i-check niya kung may problema ang system, ano. But then do-double check pa rin natin sa baba. Tingnan din natin ang engine bay, oil. Check natin bago tayo magpa-start ng makina, no. So bali yung mga lights dito is naka-auto siya, no. Naka-auto para matitest mo yung brake light, yung signal light, no, plate light, marker lights, ano, ABS. Ayan. Yun pa rin yung ABS. Hindi umiilaw yung ABS. Sa bagay, hindi naka-start yung ano. Pero dapat iilaw yan eh. I don't know. Hindi naman naka-start pa yung makina, no. Ang naman dyan is okay pa siya. Malapit na tayong magpa-change oil, no. Yeah, okay siya. Diyan lang siya yan, no, sa pinaka-dulo niya. Okay. Malapit ng change oil. Second change oil ni Alex. Mahirap masilip dito, wala tayong ilaw, ano, ng steering wheel, ano. Yan ang buhay natin, brake tsaka itong steering wheel, ano. Kailangan sure na walang ano dyan, ano, loose o nawawalang tornilyo. So okay siya, coolant, no.
Belt is okay. Steering fluid, no? Water separator, hoses, no? Walang mga leak, no? Kahit sa ilalim, yan, walang leak. Yan. Tie rod nya, walang unusual na mga movements, ano? Kasi makikita nyo yun kapag may movement, yung walang dumi tapos makinis, no? Yung side ng steering tire. Okay, so far so good. So mag-start na tayo, no? Para natin to, wala namang hangin eh. Big mga kapatid. So ginagawa ko rito, pinapakinggan ko from time to time yung tono ng makina, yung tunog niya, no? Pinakabisado ko yung normal na tunog ng makina niya every time na i-start ko siya at bukas ang hood from the inside. Ganun din pag hindi na ako nagbubukas ng hood, kasi twice or once a week, twice, ganyan, tsaka ako nagbubukas ng hood. Hindi naman everyday ako nagbubukas. I'll make sure lang na walang tumutulo sa ilalim, and then from the dashboard, kasi halos lahat to may sensor na, pati oil nya, oil level may sensor sa loob. Pero I see to it din from time to time na chinecheck ko siya. Kahit may sensor doon sa loob, malalaman kung ang oil nya is low na, no? Yung fuel nya low na, tinitingnan ko pa rin. Let's go na mga kapatid. Start of the day. Meron pa rin tayong 600 kilometers na tatakbuhin sa araw na to mga kapatid. So seatbelt tayo. Mas magandang mas malalaki ang parking ng Labs, no? Yung shower nila mas maganda, mas bago compared sa Flying J. Kaya lang mas madaming Flying J, no? Kahit saan, or pilot. Turn right, then take the first left. Turn left, then take the second left. May kasama ako isang pain, ayan, no? Gabi na to dumating. Ayan, no? Dito siya nagpark. Van siya, no? Sa van division siya. Tulog pa siya, gabi na dumating yan kasi nag-park na lang siya sa gilid eh. Linis. Ay, kakaliwa kakanon pala to. Light na yung signal light niya. Turn right on US 61 South. Kanan na tayo. Pangit ang kalsada nila dito. Yung slope niya hindi naaayon sa turn mo. Patumba. Palamig na ng palamig ang temperature, no? Kahit dito sa US, nasa bandang south na ako, umaga is 8 degrees Celsius, pero sa tanghali umabot pa ng 25. And for sure kahit dun sa lalo na dun sa Tennessee, kasi yung area na yun nasa far south na yun, for sure mainit dun, matatakasan natin for the meantime ang lamig ng panahon. Pero hindi na nagpapapigil, lalo na sa Canada, nagni-negative na pag madaling araw. So nandito na ulit tayo sa open highway mga kapatid. Tuloy-tuloy ang ating biyahe. Samahan nyo ako hanggang sa may deliver natin ang load na ito.
Good morning mga kapatid, good morning. Nandito na tayo ngayon sa ating drop-off location. At kaninang umaga ko lang napagtanto mga kapatid na nakapag-deliver na ako sa company na to nung nandun pa ako sa New Hope. Driver pa ako doon sa New Hope, company driver. I think itong taon din na ito, kung hindi ako nagkakamali, nakapag-deliver ako dito ngayong taon, or maybe last year na, at least late fall na na nakapag-deliver ako. Pero I'm sure na dito yon, dahil hindi ko makakalimutan ito. Napasama to sa isang video ko na kung saan nung time ko na i-unload ako, nag-cut off na sila dahil kinabukasan is holiday. Magha-holiday. Hindi ko na matandaan kung anong holiday yon, pero yun hindi ako umabot. So ang nangyari pa, nagpark ako dyan, dyan, ayun yung receiving nila, nagpark ako dyan, and then hinintay ko ang kinabukasan para ma-unload ako, At yung pila nun, kung ibinidyo ko yun kasama yun sa video ko, dyan, yan yung pila, ayun yung gate, sa banda rin yung gate, nandun ako sa pinakadulong-dulo, and then I think merong 8 truck na nakapila, 8 o 9 na truck bago ako. So dumating ako ng mga 9 AM, and then umabot ng 3:00, hindi pa ako na-unload, kaya nag-cut off na. Umabot pa ako ng another 24 hours na naghintay para ma-unload ako. Hopefully ngayon, dahil 3 truck lang ang nandyan, ma-unload ako kaagad, dahil meron na tayong reload, na isan na sa akin. Let me check. Sa Oakland yung aking reload. Oakland City, dyan sa Indiana. Ang layo dito, chinik ko, is around 500 kilometers. So 5.5 hours drive yon, kung hindi ka matatraffic masyado, 5.5 hours. Ang oras na ngayon dito is 7:30 na, 7:30. 8 pa yata magbubukas tong shipping. May 3 truck sa harapan ko. Kung mabagal sila dito mag-unload, well, I doubt na maloloadan ako ngayong araw, dahil doon sa pagpipick upan ko ng load ko pabalik ng Canada, hanggang 2:30 PM lang sila uma-accept ng load. Ayan mga kapatid, na unstrap ko na. Naghanap akong tapunan ng basura, wala rito. Ayan, na unstrap ko na, okay na siya. Papasok kami dyan, kagaya nung dati, sa likod yung unloading. So petics yung mga nag-unload dito mga kapatid, I tell you, napaka petics nila. Isang baba, isang sigarilyo. Ganun din yung nakita kong comment. Makikita nyo naman sa company, kung ang isang company is organized, may sistema. Tingnan nyo yan, sistema ba tawag dyan mga kapatid. Ayan. Sabog-sabog, di ba? Ayan, walang sistema dito. Ayan, diba? Hindi organized ang mga bakal, yung mga stocks nila. Ayan, nagkalat. Ayan, pag tumama dyan ang gulong mo, ayan, butas yan. Ayan, diba? Pag sumabit dun yung truck mo, yari ka, diba? Wala, masyado silang dito, madumi ang kapaligiran, lalo sa likod nito, malikabok. You just have to fall in line. But I need checking inside. No need. Yeah, No need. Oh, you can check, you can go there, but if you are on the line, then they will take your, but you can ask them, because what I'm doing is, somebody over there. I just fall in line and someone will come. Okay. But you can try, you can go ahead and check in. Hindi naman kailangan dito mag-check in. Okay mga kapatid, tayo lang natin dahil tayo nang susunod, mag-move lang tayo,
move forward lang tayo para may space. Mahangin dito. No one's there, right? Somebody forgot their strap over there. Oh, Somebody forgot. nobody's there, right? Nobody's there. Yeah. Okay, yun lang mga kapatid. Hintayin lang natin tayo ma-unload. Mga kapatid, ayan o, ina-unload na yung sinusundan kong truck. Ang ginagamit nila dito is magnet, ano, ayan o, inaangat yung bakal, ayan o. Magnet yan. Diba? Yan ang pag-unload nila dito. Magnet ang ginagamit. Ang crane siya, no? Hindi ako dyan i-unload. Pero papasok ako dyan, tapos lalabas ako doon. Doon ako i-unload. Doon sa labas, for sure. Kasi ginagamit lang nila yung crane kapag masyadong mahaba yung load, no? At hindi kaya ng forklift, so yung crane ang ginagamit nila. Ako doon ako sa sa labas. Sarado natin, maingay yung tunog ng makina nila. So lalabas ako doon, kakaanan ako, and then for sure i-atras ko doon sa likod nila. Pwede, o pwede rin dito kasi yung mga yun, no, mga light beams na rin yun eh. Let's see mamaya kapag kung anong sasabihin nila, kung saan tayo talaga ma-unload. We're done mga kapatid. Palis na tayo, no? Punta na tayo sa ating reload location. Sarado ko lang yung cabinet ko, no, mga kapatid. Kasi nakabukas pala. Yan, para walang babagsak. Nakalimutan ko minsan, nagbagsakan yung mga ko, gamit ko. So, forward. Natapos din tayo, petics talaga sila dyan, wala tayong magagawa. Yun ang way ng pag-unload nila. Respeto na lang natin siguro dahil overwork din sila dyan or underpaid, hindi natin alam, pero ganun lagi ang kanilang sistema dyan, ano? Mabagal sila mag-unload. After ma-unload ang isang truck, nagbe-break sila, sigarilyo, kwentuhan bago kayo unload. Pero okay lang. What's important is na-unload na tayo and we're heading sa ating reload. Hindi na natin mapipick up ngayon dahil 10:30 na, hanggang 2:30 lang sila doon. 5 hours yung biyahe natin na mahigit. Makakapag-load na tayo bukas ng magang-maga, mga kapatid. Liliko to, pagbigyan natin to, ano? Ayan, pagbigyan natin tong ating tropa, no? Ating body na and hopefully bukas magang-maga tayong mauunang maloloadan doon, ano, sa ating pagpipick upan sa Auckland City.
para makabiyahe na tayo kaagad, ano. Pinapa-deliver sa akin yun sa yard namin, ano. I'm not sure kung ako magde-deliver nun, pero papunta yun ng British Columbia, no, sa Sparwood lang, sa Bukana. Let's see, ano. I-request ko na ako na mag-deliver nun kasi mabigat naman. So kita-kita tayo doon bukas sa ating reload sa Oakwood City. Patuloy lang kayo sumubaybay, mga Turn left at the mga stop brother, sign. mga kapatid, ano. At lagi yung tatandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela, manibelang Pinoy.